Tampokang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Narito ang mga dapat nating pakaabangan sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel ay baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Sa huling pagkakataon ay mananaig kay Santino ang pagiging kapatid niya kay Tanggol. Matapos kasing sabihin ni Tanggol na hindi niya kailanman magagawang saktan si Santino at nagpaubaya siya sa mga ginawa nito, labas na lahat ng galit at sama ng loob ni Santino ay unti-unti nga itong nahimasmasan. Habang si Martes naman, kahit hindi pinayagang sumama ay gumawa ng paraan para makapunta at nakita niya mismo ang mga kapulisan na nakapalibot na kay Tanggol at sa kanyang mga kasamahan. Biglang natahimik ang buong paligid matapos halos hindi makagalaw itong si Tanggol at dito bumalik kay Santino ang mga alaala nang sila ay bata pa. Mula pala nga ay idol niya na ang kanyang kuya Tanggol at magkakampi sila sa lahat ng laban dito kay David. Napaisip siya kung bakit nga daw humantong sa ganito ang nangyari sa kanilang dalawa. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Martes at muling hinimok itong si Santino na wag nang magpalason sa demonyo nitong amang si Rigor. Alalahanin daw nito ang masasayang pinagsamahan nila ni Tanggol. At para sa kanya bilang isang ina ay napakasakit na makitang nagpapatayan ang kanyang dalawang anak. Kabaliktaran ito sa gustong mangyari ni Rigor. Nagsalita na si Martes na alam niya umanong naroon si Rigor at nakikiusap itong itigil na ang lahat ng ito. Nagulat si Ramon at ang mga kasamahan ni Tanggol at naging alerto dahil ba't nilang anumang oras ay aatake ang mga kalaban. Dito nga ay lumabas na si Rigor at nagsimula na ang matinding sagupaan at bakbakan. Bang nangyayari ito ay mapapansin kay Santino na tulala ito at nakatingin lang kay Tanggol. Dito na pumasok si Ramon at hindi nakapagpigil at binigwasan nga itong si Santino. Kaya naman todo awat itong si Martes. Patuloy nga sa paghagulgol itong si Santino na tila unti-unting naliliwanagan sa lahat ng nangyari. Pinaliwanag kasi sa kanya ni Tanggol na si Rocky Boy talaga ang siyang bumaril sa kanyang mag-ina. At nangyari daw ito dahil na rin sa mga gerero, lalo na dito kay Miguelito. At ang tunay na mga kalaban daw ay ang mga gerero. Nang nakahanap na ng tiyempo itong si Rigor ay agad ditong nag-warning shot. Sinabi niya na sumuko na silang lahat dahil paniguradong wala na silang takas. Dito na nagsalita si Santino at pinakiusapan ang kanyang tatay Rigor na itigil na ang masamang balak nito. Ngunit tila sarado na ang isipan ng demonyong si Rigor at sinabi na huwag magpapalaso si Santino kay Martes at Tanggol dahil puro pasinungalingan lang daw ang sinasabi ng mga ito. Dagdag pa niya na binibilog lang ni Martes at Tanggol ang ulo ni Santino na siyang kabaliktaran nga dahil ang totoo ay si Rigor ang lumalason sa utak ni Santino. Maya-maya pa ay nakakuha na ng tiyempo itong si Rigor at pagkakataon para barilin itong si Tanggol. At sa isang iglap ay matapang na itinulak ni Santino ang kanyang kuya Tanggol at siya ang sumalo ng bala na dapat para kay Tanggol. Biglang natahimik ang paligid at kahit si Rigor ay hindi makapaniwala sa ginawang ito ni Santino. Agulgol naman itong si Martes nang makita niyang bumulagta ang kanyang anak ni si Santino. Ngunit bago ito tuluyang bawian ng buhay ay humingi ito ng tawad sa kanyang nanay Tess at sa kanyang kuya Tanggol. Kaya naman pakaabangan natin ang mga susunod na kaganapan dito lang sa numero 1 teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong panonood. Pagpalain tayong lahat, kapamilya.